Ano na nga po ba ang update doon sa ICC? Naku po akala ko pagka sinabing crimes against humanity tungkulan lang po para sa mga EJK lang ho no. Madami pati pala RAPE kasama ho mga bossing. Ulitin ko RAPE. Yan. Buuin nyo na lang yung mga sinabi ko. Baka kasi bawal kay YouTube. Pakinggan ho natin. Walang iba kundi ang napakatalino, kagalang-galang na si Attorney Cristina Conti na tumatayong legal counsel nung mga nabiktima din ng EJK. Ayan. Game. Ano pa yung ibang posibleng charges na maharap sa si dating Pangulo at bakit? Ano yung basehan nun sa tingin nyo? Yan. Sabi, ito, gamitin natin word yung ginamit ni Patrick Joaquin. May kasong grape. Grapes yung grapes. Kulay violet. Si Diggs. Pakinggan natin si Attorney Cristina Conti. Na maharap sa si dating Pangulo at bakit? Ano yung basehan nun sa tingin nyo? Bakit posible yun? Ang investigation ng saklaw talaga niya ay crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. Yung warrant of arrest nag-specify crimes against humanity in the acts of murder, rape, and torture. May torture pa. Naku po, mga kababayan. Ang inaproban nga lang ay yung murder. Kaya masaklaw talaga yung posible pang mailagay dun sa charges. Iba pa yon. At babalik tayo dun sa mas malaking saklaw. Crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. Pwedeng pumasok dun yung mga kinulong, tinorture, through mga in-extortion, mga hulid up. At kung maayos lang yung documentation. Mga hulid up din, meron din. Pambansang nanay, survivor. Alam mo ba yung hulid up? May kaso din si dating Pangulong Duterte sa hulid up. Ganun ba yun? One squad. Kung may makikitang malakas na examples at maididikit kay Duterte, yan ang pwedeng maging saklaw sa pangkalahatan ng charges. Yung mga nagmamagaling, sige, ganito, papirma tayo. Diba? Papirma tayo. Ganyan, pirma tayo. 1 million, 2 million, 3 million. Ano nangyari doon sa pagpapapirma ninyo? Allows din, mga kababayan. Wala din Bakit? Sabi ko nga sa inyo pagdating sa ICC, hindi ho kasali ang audience impact. No, hindi ho kasali diyan yung ginagawa ni Greco Bellica na susulat ako kay Trump. Susulat ako kay kay Netanyahu. Susulat ako dito kay Putin. Wala pong doon. Walang call a friend sa ICC. Nakabase ho lahat yan, mga kababayan, sa investigasyon, sa sasabihin nila dating Pangulong Duterte, sa mga ididepensa nila, at sa mga sasabihin ng mga pamilya ng nabiktima, at sa mga ebidensya, at doon sa mga witness, sila Las Cañas, sila Matobato, doon ho lahat. Pero yung pirma tayo, tara umupo tayo sa ICC, sa harap ng ICC. Mag-picnic tayo doon. Wala. No? Kahit pa makita nila yan, siguro yung mga DDS iniisip, pag umupo tayo sa labas ng ICC, makikita ng mga judge, sasabihin nila, madaming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. Mamaya palalabasin na yan. Wala hong ganun. Wala hong ganun, mga kababayan. Tuloy. Mo rin yung rape. How is it possible na sa drug war nagkaroon ng rape? Naku. Sa ibang operasyon, yung mga pulis, kapag may naabutang babae, nire-rape nila bago pulihin. Kaya nakailan kaming kausap niya ng mga biktima na pagsasamantalaan, sasabihin, gusto mo lumaya? Sige, lumabas. Kung maganda-ganda, paisa. No? Pero ano yun? Eto, tanong ho talaga. Mga boss chief mo, sir, tanong ho ko talaga. Hindi ko sigurado. Maa-apply ba yun o madadagdag ba yun sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Tingin ko yun medyo personal na. Kung sinong pulis yun, doon na lang yun. Hindi pwede kay dating Pangulong Duterte. Pero yung kautusan, yung crimes against humanity, yun talaga ang shoot sa kanya.
Ano? Dahil nandun sila. Ang itsura din kasi sa drug war, may address silang tutuntunin. Sa address na yun, may kwarto. Oh. Ilang kwarto yan. Kung sa unang kwarto lang pala yung, sabi natin, pot session na di umano, sa pangalawang kwarto, may ibang taong natutulog. Oo. Lahat yun sa address na yun, huli. Damay, kahit hindi naman gumagamit. Naku po. No, tapos dahil nga damay ka, sige, ganito. Hindi alam ko naman hindi ka kasali dito no. Tutulog ka lang, napatira ka lang dito O bumisita ka lang dito Pero maganda ka. Sige. Pa-escorin mo na lang ako. Palalayain na kita. Kesa naman magka-problema ka pa dito Di ba? Ganun yung mga diskartehan. Ang ICC ngayon ay may tatlong paraan kung paano mo siya makakausap. Okay? Isa, witness appeals, particular dito sa ICC case against Duterte. May microsite yan. At sa witness appeals, magsa-sign up ka, sasabihin mo kung ano yung medyo nalalaman mo at tatawagan ka nila, i-interviewin ka nila kung ano alam mo. Pangalawa, OTP link. Okay, meron din, ito general na website. Nandun din naman sa website nila, microsite. Yung OTP link, pwede kang mag-submit. Uy, naku, may sinasabi. Uy, ingat lang lagi sa komentary. Naku, natakot na kami. Natakot na kami. Papapatay kami ng mga Duterte. Yun bago siya sabihin. Papapatay kami ng mga Duterte. Kaya nyo kami tinatakot. Baka mamaya bukas, timbang ka na. Baka bukas, persilapid ka na. Sino tinakot nyo? Bago kami pumasok sa ganito, sa pagbablog, kumontra dyan sa mga sinasabi, handa na kami. Ano po? Hindi naman kami lalakad-lakad sa kalsada nang wala kaming kasama. No, kahit papaano naman, kahit 200,000 mahigit. 250,000, 10 bodyguard, no? Tagbe 25,000 isa. May kasama naman kami. Ano yan? Anak ng tinapa. Sino ang matatakot dyan? No? Jologs na lang yung mga ganyan. Ingat na lang sa commentary, boy. Baka mamaya bigla kang tumimbang. Jologs nyo? No? Jologs nyo. Kahit anonymous information, evidence, documents sa Office of the Prosecutor. At yung pangatlong sinasabi ko, sa victim's participation, ito ay para lang dun sa participating victim. Yung dalawang nauna, pwede yun dun sa witness na biktima. Okay. Pero yung OTP link, pwede din siya at saka yung witness appeals, kahit sino. Pwede. Sabi nga namin, kahit insider, yun yung inaasahan namin. Sabi ni Chona Baluyot, ang hilig nilang magbanta. Ano? Mas lalo nilang lilalaglag yung imahe ng mga Duterte. Baka bukas, persilapid ka na. Baka bukas, wala ka na. No? Lalo lang nilang pinapatunayan, mga bossing, na gano'n yung kanilang mga bossing, na gano'n yung kanilang mga kanilang sinusuportahan. Kapag ka ikaw, sumangalungat doon sa mga boss nila o doon sa mga sinusuportahan nila, patay ka.